Nadagdagan pa ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa Cordillera Region dahil sa mga pagguho ng lupa dulot ng Bagyong Juan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang clearing operation sa mga otoridad sa gitna ng masungit pa rin na panahon. Si Jezreel Kate Labizar ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Umakyat na sa 5 ang kumpirmadong nasawi sa Cordillera Region sa pananalasa ng Bagyong Juan base sa tala ng Department of Social Welfare and Development Cordillera. Pangunahing dahilan nito ay pagguho ng lupa na tumama sa bahay ng mga biktima. Sa Balay Kabayan, Benguet, isang 65-year-old na babae ang patay nang matabunan ng lupa ang unang palapag ng kanilang bahay kung saan siya natutulog. Sa Western Uma, Lubwagan, Kalinga naman, 2 ang nasawi, 2 ang nawawala habang isa naman ang nasugatan sa landslide. Isang individual din ang binawian ng buhay sa Tinok, Ifugao matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanyang bahay. Samantala, isang senior citizen din ang patay habang 2 naman ang sugatan sa Latang Barlig dahil sa mudslide na tumama sa kanilang tahanan. Kinukumpirma pa ng ahensya ang naiulat na 5 individual na nasawi sa Banawe, Ifugao, 2 sa Bugyas, Benguet, 1 sa Asipulo, Ifugao, habang may naidagdag na naiulat na namatay sa Lubwagan, Kalinga na pare-parehong dahil sa landslide. Umabot naman sa 582 ang apektadong mga barangay sa rehiyon. Nasa mahigit 12,000 pamilya na binubuo ng mahigit 38,000 individual ang apektado ng Bagyong Juan, kung saan nasa mahigit 3,000 pamilya o mahigit 11,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Nasa 18 bahay naman na ang totally damaged, habang 365 naman ang partially damaged. Nakahanda naman ang tulong na ibabahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya. Yung mga pamilya, yung mga communities na mga nasalanta, ini-evaluate ulit natin yan. Kung nasira ang kanilang mga pangkabuhayan, anong klaseng pangkabuhayan ang pwede nating itulong sa kanila through yung Sustainable Livelihood Program natin. Patuloy namang nakaantabay ang Police Regional Office Cordillera upang maghatid ng karagdagang tulong sa pagresponde habang nararamdaman pa ang epekto ng bagyo sa pamamagitan ng binuong Disaster Incident Management Task Group. Sa kasalukuyan, nakadeploy pa rin ang 382 na personnel sa buong rehiyon na tumutulong sa road clearing operations, pagbabantay sa evacuation centers, pag-iikot at monitor sa mga barangay at iba pa. Prepare po natin yung ating mga equipment na pang search and rescue at ganun din po yung pang clearing operations para lubos po natin mapaghanda ng bagyong ito. Patuloy po yung ating deployment ng mga personnel natin. Nandun din po yung RSSF natin o yung mga standby force natin para tumulong po kung may mga pangangailangan pa. Samantala, kabi-kabilaan din ang mga naitalang landslide at pagguho ng lupa na ikinasira ng iba't ibang istruktura. Patuloy ang isinasagawang assessment at validation ng mga ahensya sa mga naiuulat na danyos dahil sa bagyo. Sa ngayon ay patuloy pa rin na nararanasan ang pag-ulan sa Cordillera. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.